Magandang buhay! Ito ang Filiflora at Filifauna series, handog ng College of Science, Medical Biology, kung saan tutuklasin natin ang mga endemic na halaman at hayop sa buong Pilipinas. Ang halamang ito ay Xanthostemon verdugonianus o mas kilala sa Filipino bilang mangkono. Alam niyo ba kung anong uri ng lupa ang maganda para sa mangkono? Ano? Upang masustansya sa mineral, ito natural na tumutubo. Dagdag pa riyan, hindi masyadong kalat ang species nito sa buong Pilipinas dahil iilan lamang ang masustansyang lupa dito sa bansa tulad ng Surigao del Sur, Agusan del Sur at Dinagat Island. Alam niyo ba na ang tawag sa mangkono sa Ingles ay Philippine ironwood dahil sa napakatigas at napakatibay niyang kahoy? Kaya naman madalas itong makikitang gamitin sa paggawa ng mga furnitures sa bahay. Ang mangkono nakakatulong din sa pangangalaga ng lupa. Paano nangyayari yun? Nakakatulong ito sa pamamagitan ng pagpigil sa erosion at pinipigilan na rin itong mga pollutants sa lupa, pwede rin sa tubig. Wow! Superhero ang atake! Ano naman? Ano naman? Dahil nga doon, kaya dapat natin silang pangalagaan. Paano para naman? Siyempre, sa pagpapanatili ng buhay nito para maiwasan yung pagiging endangered nila. Endangered pala sila? Oo! Alam mo ba na napabilang pa nga ito sa endangered species sa International Union for Conservation of Nature dahil sa sobrang pag-aani at pagkawala ng tirahan o habitat loss. Kanina ka pa dyan ah. Anong tinitignan mo dyan? Ayun na, yung breeding heart pigeon. Ito ang Gallicolumba luzonica o mas kilalang Luzon breeding heart pigeon. Tulad ng maraming mga ibon, ang Luzon breeding heart pigeon ay mga omnivore. Dagdag pa rito, sila ay mahiyain at mahirap hagilapin. Madalas silang nahanap sa makakapal na palumpong sa mga kagubatan. Sa panahon ng pagpaparami, ang mga lalaking ibon ay nangaakit sa mga babae sa pamamagitan ng pagpapakita ng dibdib upang ipakita ang kanilang maliwanag na marka ng dugo o Ang puso. Luzon breeding heart pigeon ay itinuturing na near threatened. Nilista ng Philippine Red Data Book ang species na ito bilang near-threatened dahil sa banta ng pagkawala ng tirahan mula sa deforestation, iligal na pangaso para sa pagkain, at koleksyon para sa kalakal ng alagang hayop. Sa kabila ng mga issues sa konserbasyon, ang Luzon bleeding heart tulad ng marami pang ibang species ng ibon ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan at diversity sa mga ecosystem ng kagubatan sa pamamagitan ng seed dispersal. Kayo natuto ba kayo? Kung oo, abangan ang susunod na episode ng Filiflora At Filifauna series. Hanggang sa muli!